Pagkatapos may libing ang taong mabuting gawa, ay darating ang dalawang anghel, na ang pangalan ay Munkar at Nakir, at ito'y magtatanong sa namatay. Ang siyala ang magsisilbing pader ng taong namatay sa bandang ulo. Napipigil sa kanilang pagtatanong, at sasabihin ng sala na huwag kayong lumapit dito, dahil ang taong ito ay sinasamba niya ang Allah subhanahu wa ta'ala sa araw-araw. At ang pagiging mabuti sa magulang ang pipigil sa kanila sa paglapit nila sa bandang paa. Ang sedaka ay sa bandang kanan, at ang Ramadan ay sa bandang kaliwa. Mga kapatid, ang mundong ito ay pansamantala lamang. Ang huling panahon ay doon ang walang hanggan. May mga tao sa huling panahon na hindi nila masabi ang Subhanallah, Alhamdulillah at Allahu Akbar sa kahit isang bises. Ang natitira nating oras sa mundong ito, ay ito lang yung puhunan natin para i-invest natin para sa huling panahon. Dahil kung maubos ang puhunan natin ay malulugi tayo sa bandang huli. Ang oras at panahon ay umaabante. Dahil doon ay kawawa ang mga nahuli. Ang anghel na si Azrael, na si Rafael, ay hanggang ngayon ay naghihintay sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang trumpeta ay nakatapat sa mundo. At kapag inihipan niya ito ng isang bises ay ang mga tao ay malilito. Na para bang naghahanap ng kanilang matataguan. At kapag inihipan niya ito sa pangalawang bises ay mauubos ang lahat ng nilalang sa lupa. Maliban sa mga anghel at mga demonyo. Sa mga panahong iyon, ay uutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang malikon mo't na mas kilalang kamatayan. Nakunin lahat ng kaluluwa na nilalang, kasama na ang mga anghel at ang mga demonyo. Ang lahat ng anghel ay hindi sila magrereklamo sa pagkuha sa kanila ng kaluluwa. Ang mga iblis o mga demonyo ay kukunin din ng kamatayan ang kanilang mga buhay. Pagkatapos ay pupuntahan niya ang leader ng mga demonyo, para kunin ang kanyang buhay. Ngunit tumakbo ang leader ng mga demonyo. Sa paghabol ng kamatayan sa leader ng mga demonyo, ay hindi niya ito maabutan. Dahil mas mabilis ito kaysa kay kamatayan. Kapag pinuntahan niya ito sa taas, ay agad nakakapunta sa ibaba. At kapag pumunta siya sa baba, ay agad na nasa itaas. Kaya pumunta ang kamatayan sa Allah subhanahu wa ta'ala para sabihin ang pangyayari. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kamatayan na, isulat mo ang pangalan ko sa iyong palad. At isinulat ito ng kamatayan. At bumalik ito sa demonyo. At nang pumunta ang demonyo sa itaas, ay itinapat ng kamatayan ang kaniyang palad sa langit. At ang demonyo ay hindi makagalaw. At doon niya ito kinunan ng buhay.